Nako, ito na nga sinasabi natin mga kaidol, no? Newscaster Ted Filon at yung kasama niyang babae mga kaidol, no? At kung bakit sinasabi niya na hindi pang nationwide ang 20 pesos per kilo na bigas mga kaidol. Ah, ha? Nako Ted Filon, newscaster ka Ted Filon. Bakit sinasakyan mo yung mga sinasabi ni Sara Duterte na hindi pantao kundi panghayop? Nako naman Ted Filon, no? Isa kang newscaster Ted Filon. Huwag kang fake news. Huwag kang sunod-sunuran sa sinasabi ni Sara Duterte. Newscaster po kayo. Lalong-lalo na po itong babae na to mga ka-idol, sinasabi na hindi pang nationwide. Newscaster kayo, hindi nyo alam yung balita. Ang bubo nyo, tanga pa kayo. Oo, totoo yan. Anong sabi? Anong sabi? Ha? Inuuna po yung Visayas region. Inuunti-unti po yan. At isa pa, hindi pa po lumabas yung 20 pesos per kilo na bigas. Huwag po kayong mauna. Fake news kayo eh. Fake news kayo. No? At panoorin po natin mga ka-idol, no? Ang sinasabi yung babae mga ka-idol na hindi pang nationwide at hindi pang tao kundi pang hayop. Lumabas po mismo sa bunganga nila mga ka-idol ha. Panoorin natin mga ka-idol. Magandang balita. O ano, happy na kayo? 20 pesos per kilong bigas. Pero, may pero yan. Anong pero? Pero hindi nationwide. Hindi ba nationwide? Sa Visayas lang. Doon daw kasi pinakakailangan, yun ang sinasabi. Pero ang sabi naman ni VP Sara, pero pantao ba yan? Hoy! Tao ba to? Hayop ba to? May ganun eh, no? Ang aga. Sabi nga ni VP Sara, bakit sa Visayas lang? Di ba nagugutom yung mga taga Luzon at Mindanao? At sabi niya, yan ba, fit for human consumption? Oo nga. Binubudol. Ginamit niya yung term na budol ha, sa kanya galing yun. Aga, ha? Kaya nga. Nadala na ako. Na-scam na ako. Oh, ayun na nga. Sino ba ang ayaw sa murang bigas? Ay, wala. Diba? Lahat gusto yan. Yes. Nako, Ted Filon, parang hindi na kami maniniwala sa newscaster nyo, Ted Filon. No? Kasi sunod-sunuran po kayo ni Sara Duterte. Kung anong sinasabi ni Sara Duterte, binabalita nyo kahit fake news, kahit paninira. Lalong-lalo ka na, Ted Filon. No? Puro na lang paninira yung sinasabi mo sa gobyerno. At ito yung totoo mga ka-idol ha. Ted Filon at yung kasama mong babae, makinig po kayo. Newscaster kayo, hindi nyo alam yung balita. Ito yung totoo mga ka-idol. Panoorin po natin mga ka-idol. Ito po yung totoo. Panoorin po. Mabibili na ang 20 pesos kada kilong bigas sa ilang pamilihan simula sa Mayo. Para mawala ang duda sa kalidad ng murang bigas, isinaing at tinikman ito ng mga opisyal ng Department of Agriculture. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Sa harap ng media, kumain ng kanin si Secretary Francisco Chu Laurel at ang iba pang opisyal ng Department of Agriculture. Pinatunayan nilang pagkain ng tao ang 20 pesos kada kilo ng bigas na ibebenta ng gobyerno. Matatanda ang binatikos ni Vice President Sara Duterte ang 20 pesos na bigas. Baka raw pagkain ito ng baboy at hindi ng tao. Kanina ibinida ng DA ang kalidad ng bigas mula sa National Food Authority. Bagamat mas durog ng bahagya kumpara sa ibang commercial rice, malambot at maputi ang kanin ng maluto na. This is basically the 29 and the 33. So it's the same rice. Kaya nga yung sinasabi nila na pangit ito, kaya ayoko nang banggitin yung sinabi ng ating isang political leader. That is the least of my problems. Target mapaubos ng DA ang 370,000 metric tons ng NFA rice sa pilot run ng programa hanggang Disyembre. Sisimulan nila ito sa Visayas sa May 1, pagkatapos ay May 2 naman sa Metro Manila at iba pang probinsya.
Una nang pinayagan ng COMELEC ang paglalabas ng 4.5 billion pesos na pondo para sa naturang programa. Pero kailangan pa raw ng hiwalay na permiso para maibenta ang 20 pesos na bigas sa ilang kadiwa store at mga lokal na pamahalaan dahil sa umiiral na election spending ban. Kung di mapagbigyan, baka pagkatapos na raw ng eleksyon sa May 12 matuloy ang bentahan. Para maibenta ang 20 pesos na bigas mula sa NFA, maghahati ang national at local governments sa subsidiya. Bukod sa Visayas, sa piling kadiwa stores at mga LGU sa Metro Manila at karatig na rehiyon, mabibili ang 20 pesos na bigas. Kung makikita nyo, puro gulay lang at walang ibinebentang bigas dito sa Kadiwa Store sa labas ng Department of Agriculture. Tinigil daw kasi muna talaga nila para paghandaan ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Yan din daw yung tinitinda rito dati na 29 pesos kada kilo. Sa ngayon sa palengking ito, 40 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas, habang umaabot pa rin ng 65 pesos ang bentahan sa iba. Nagbabalita mula sa Frontline. Ako, yan po ang totoo mga ka-idol, no? Hindi pa po lumabas ang 20 pesos per kilo na bigas mga ka-idol, no? At hindi ugali ni President Bongbong Marcos mga ka-idol, no, na yung bigas hindi pa i-testing mga ka-idol bago ibenta mga ka-idol. Kaya po kung malinis ang tao, ganyan po kalinis magbigay si President Bongbong Marcos dito sa ating bansa. Lalong-lalo na po sa bigas mga ka-idol. Hindi po magbigay si President Bongbong Marcos mga ka-idol na pagkain ng baboy. Magbigay po ng bigas si President Bongbong Marcos mga ka-idol na pantao. Wag tayo basta-basta maniwala sa mga newscaster mga ka-idol na puro fake news at naninira lang sa gobyerno mga ka-idol. Katulad po ni Ted Pailon at yung kasama niyang babae. Bakit sinasabi niya na hindi pang nationwide? No. Inuuna po, tandaan mo yan, newscaster. Inuuna po yung Visayas region. Huwag kayo piro-piro, newscaster kayo, wala kayong alam, no? Huwag kayo maniwala mga ka-idol, kung may lumabas man na 20 pesos per kilo na bigas mga ka-idol, huwag po kayo maniwala at hindi pa po lumabas ang 20 pesos per kilo mga ka-idol. At uumpisahan po yan sa May 1. Sa May 1 po. Maraming salamat mga ka-idol. At sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe sa my YouTube channel and click na notification bell para updated po kayo sa mga bagong update at video mga ka-idol. Isang like naman dyan mga ka-idol. Maraming salamat po. Magandang umaga po mga ka-idol.